Hello po mga kapasta. Bago po tayo magsimula, gusto ko lang po magpasalamat sa Power of Filipino Youth Cavite Extension. Pinaunlakan po nila na makasali tayo sa outreach na ginawa nila. Nagpa-participate po ang channel natin sa mga ganitong outreach mga kapasta. Madalas sa mga feeding program o kaya sa mga nasasalanta ng bagyo. Natuwa lang ako dito kasi nasali yung gintong pahina. Bagay na bagay sa mga bata yung tema. Muli po thank you sa Power of Filipino Youth. Tsaka sa admin natin si Erica kasi siya yung kinontak ko para dito sa outreach. Anyways, yun lang po. Start na po tayo mga kapasta. Marjorie po ang pangalan ko. Marge na lang ang itawag niyo sa akin. Good morning nga pala sa lahat ng nakikinig. Sana ay ma-enjoy nyo itong story na ibabahagi ko. Sa dormitory po ako tumutuloy. Bale 4 ang kasama ko sa kwarto. 2 double deck na kama ang nasa kwarto. Medyo masikip pero hindi na kami nagrereklamo kasi libre naman yung renta namin dahil nga mga scholar kami sa school. Marami sa mga estudyante na nasa ibang kwarto nagsasabi na haunted daw yung dorm. May mga nagpapakita raw at nagpaparamdam sa kanilang mga spirito sa gabi. Kaming 4 na magkakasama sa kwarto, Sir Neb, ay medyo skeptical. Kasi nga wala naman kaming na-experience. Lahat ng alam namin ay galing sa mga kwento-kwento na hindi namin alam kung saan galing. One time hapon yon. May event sa school kaya walang pasok. Nagkayayaan kami na mag-spirit of the glass. Subok lang kasi sa paniniwala naming 4 na walang multo sa kwarto namin. Ako, si Jonah, Riri at saka Manet gumawa ng bilog sa sahig. Kumuha kami ng long bond paper tapos nagsulat kami ng mga letters, numbers, tsaka yes o no. Ginaya lang namin yung nakasulat sa mga Ouija board. Tawa pa kami ng tawa nun kasi ang pangit ng pagkakasulat ko sa bond paper. Nung hapon na yon, akala namin biro lang ang lahat kasi hindi naman totoo yung Ouija board namin. Hindi namin alam na may mangyayari palang masama sa paglalaro namin. Ang ginamit namin ay yung shot glass na pagmamay-ari ni Riri. Medyo mahilig kasi sa inuman yung taong yon. Pataob naming pinatong yung salaming baso. Kitang-kita namin yung mga letters at numbers na dadapuan ng shot glass. Nilagay namin yung mga daliri namin sa puwetan ng baso. Sabi ko pumikit kaming lahat. Tapos kinausap ko yung kwarto namin. Sabi ko kung may espiritu man ay magparamdam sa amin. Gumalaw yung baso doon sa bond paper. Pagtingin ko nakangiti si Jonah. Siya yung gumagalaw ng baso. Tumawa rin kaming lahat. Pero Sir Neb, isang iglap lang sabay-sabay naming naramdaman yung pag-iba ng temperatura sa loob ng kwarto. Yung pinto ay nag-lock mag-isa. Nagkatinginan kaming 4. Doon na gumalaw yung baso. Nakapatong pa rin yung mga daliri namin sa puwetan ng baso. Pinandilatan ko si Jonah. Akala ko kasi siya yung may gawa ng paggalaw ng baso. Pero umiling lang din siya. Namumutla na sa takot. Tsaka lang namin naisip na hindi kami ang may gawa ng paggalaw. Mag-isa itong nagpapalipat-lipat sa mga letters. Inispell nito ang pangalan niya, Joshua. Pilit kong inaalis yung daliri ko sa baso pero hindi ko magawa. Parang nakaglue yung daliri ko dun. Nakita ko si Manet na umiiyak na. Una nagmakaawa muna kami na umalis na siya. Pero patuloy pa rin yung baso sa paggalaw. May sinasabi siya pero hindi namin binabasa. Kasi nga lahat kami natatakot na. Si Jonah ang unang nagdasal. Tapos sumabay na lang kami. Halos kalahating oras din kaming nakaupo doon. Nagdarasal. Lahat kami umiiyak na. Hanggang sa kusang tumigil sa paggalaw yung baso. Gumaan bigla yung mga daliri namin at saka namin inalis yung pagkakapatong ng mga daliri namin doon.
sabay-sabay kaming nagsitayuan at lumayo sa baso na yon. Narinig namin yung mahinang bulong ng isang tao. Hindi namin maintindihan ang sinasabi ng boses. Pero panlalaki yung boses na yon. Malamang ay yun na yung Joshua na nakausap namin. Walang ano-ano ay nabasag yung baso. Pati yung bond paper ay napunit. Nagsigawan kami. Lumabas kami sa kwarto at naghanap ng mapagsasabihan. Hindi kami natulog sa kwarto nung gabing yon. Bumalik kami kinabukasan. Nilinis namin yung nabasag na baso. Sabi ng mga kaibigan namin, wag na raw naming susubukan ulit yon dahil baka bumalik ulit yung multo ni Joshua. Sumunod na gabi ay doon na kami natulog. Takot kami pero nilakasan na lang namin yung loob namin. Hindi na ulit bumalik yung multo. After nga noon, pinangako namin sa isa't isa na hindi na ulit namin susubukan na makipag-usap sa mga taong namayapa na. Hi Sir Neb, magsishare sana ako ng story sa inyo. Medyo mahaba-haba ito at hindi lang experiences ko. Pero sana ay mapagtiyagaan nyo. By the way, ako nga pala si Effie. Ang pamagat ng kwento ko ay The Haunted Dorm. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ng dorm na naririto kasi baka may ibang tumutuloy roon na nakikinig dito. Hindi naman po ako ang nakaranas ng sobrang pananakot sa dorm na yon, kundi yung roommate ko na tawagin na lang nating Ate Kay. So si Ate Kay ay very active yung third eye. Sabi niya may kasama raw kami sa dorm na babaeng magaang muka. Kung hindi ako nagkakamali ay yung pagkukwento niya sa amin tungkol sa babaeng magaang muka ang dahilan kung bakit siya tinatakot noon ng sobra. Isang umaga kasi habang nag-aalmusal kami, bigla na lang binanggit ni Ate Kay yung tungkol doon sa babae na yon. Sabi pa niya ay halos wala na raw mga mata yung babae dahil nakapikit ito at mapintog na mapintog ang mga pisngi. Sabi pa niya ay tinalo pa yung mga labi ni Angelina Jolie sa pagkapauti. Siguro na-offend sa kanya yung babae, kaya kapag nag-iisa siya sa kwarto na madalas mangyari, ay nagpapakita yon sa kanya. Noong una ay hindi niya pinapansin dahil hindi naman daw siya ginagalaw. Pero nung magtagal daw ay lumalapit na yon sa kanya at nilalapit yung mukha sa kanya. Yung tipong nasa likod niya ito tapos ay nilalapit yung pisngi sa pisngi niya. Sa sobrang active ng third eye ni Ate Kay, pati sangsang noong babae ay nasisinghot niya. Amoy nabubulok na bangkay daw. Tapos kapag yung masusuka na siya sa amoy, tatakbo siya palabas. At masasagi pa niya ito na parang buhay ito. Pero alam niyang kaluluwa na lang. Ang pinakamalalang pagpaparamdam noong babaeng magaang mukha kay Ate Kay ay siya ring naging dahilan kung bakit ako umalis sa dorm na yon. Nadamay na kasi ako. Sem break na noon, pero hindi agad ako nakauwi dahil nilagnat pa ako ng 2 days bago sana yung araw ng pag-uwi ko. Nakauwi na yung ibang roommate namin, pero si Ate Kay ay nagpaiwan para daw maalagaan niya ako. Total naman ay malapit lang din ang uuwian niya sa Cavite. The night before kami umuwi ay nag-aayos na ako ng mga marumikong damit na iuuwi ko na lang kesa labhan pa. Si Ate Kay naglilinis na lang ng study table. Bigla ba naman siyang napaupo sa sahig? Paglingon ko sa kanya, para siyang nakasplit, pero yung isa niyang binti ay nakabaluktot lang at yung isa ay naka-extend. Yung itsura ng mukha niya, para siyang gulat na gulat. Tapos bigla ba naman siyang nag-slide papunta sa ilalim ng kama. As in parang may humila sa paa niyang naka-extend. Napasigaw kaming dalawa. Hinila ko siya. Tapos pagkahila ko ay kitang-kita talaga yung mahabang kalmot sa binti niya. May narinig kaming umuungol na parang galit. Tapos may mabibigat na yabag ng mga paa. Tayo agad kami para makalabas.
pero parang may humihila ng pinto mula sa labas kaya hindi namin mabuksan. Si Ate Kay, nagpakisay-kisay na lang siya habang umaaray at napapahawak sa likuran niya. Kitang-kita ko talaga yung mga kalmot sa likuran niya kaya lalo akong napasigaw at napaiyak. Buti na lang at dinig na dinig pala kami ng ibang nagdodorm na hindi pa umuuwi. Kaya sila yung nagpilit na mabuksan yung pinto ng kwarto namin. Halos gumapang kami ni Ate Kay palabas. Pagkalabas namin, biglang sumara ng pabagsak yung pinto. Kamuntik pang maipit yung paa ni ate. Akala nung mga dormmates namin ay nag-aaway kami. Lalo pa nung makita nila yung mga galos ni Ate Kay. Pero syempre sinabi niya yung totoo. Na yung babaeng magaang mukha nga ang may kagagawan noon sa kanya. Sa sobrang takot ko, Sir Neb, hindi talaga ako nagpalipas ng magdamag sa dorm. Kahit gabing-gabi na ay nagpahatid ako sa terminal ng bus papunta sa Batangas para doon na maghintay ng umaga at makauwi sa amin sa Mindoro. Hindi na talaga ako bumalik sa dorm na yon. Si Ate Kay naman, nagpatawas siya pagka-uwi sa kanila sa Cavite. Umuwi na rin siya sa kanila ng gabing yon mismo. Ang sabi sa kanya noong kilalang albularyo ay nakasunod daw sa kanya yung babae, pero pinalayas na nito. Nagalit nga raw sa kanya dahil pinagtatawanan niya yung itsura nito. Sabi pa nung albularyo ay battered wife yung multo, kaya galit na galit ito. Magandang araw po. Last year ko pa gustong magpadala dito, kaso laging napupurnada kasi busy rin ako sa studies ko. Buti at nagkaroon ng time para masulat ko ito. Arnel ang pangalan ko, Sir Neb. College student. Tumutuloy ako sa isang dorm dito sa school. Marami akong karanasan na masasabi kong pasok dito sa channel. Pero ang pinili ko ay itong story noong first year ako at unang lipat ko pa lang sa dorm. Naalala ko pa yon. Hapon na yon. Umuulan. Sobrang lakas ng ulan na yung kalsada ay may manipis ng baha pagdating ko sa school. Tumuloy ako agad doon sa room na designated para sa akin. Pagpasok ko, may kasama pala ako sa kwarto. Bale, dalawa kami. Tago na lang natin siya sa pangalang Romy. Mabait si Romy, Sir Neb. Second year college na rin siya at pareho kami ng kurso. Para kaming naging instant best friend nung hapon na yon. Lalo na nga nung nalaman ko na magkasama kami sa kwarto. Pagpasok ko sa kwarto, may dalawang medium size na cabinet sa tabi ng dalawang kama. Tag-isa raw kami ng cabinet na yon, sabi ni Romy. Habang nagkukwentuhan kami, binuksan ko yung cabinet para sana ilagay yung mga damit ko at ilang gamit. Pero pagbukas ko ng cabinet, may bata doon sa loob. Nakatingin siya sa akin. Ang putla ng itsura niya. Yung labi niya halos gray na sa sobrang putla. Wala siyang damit. Para siyang nilalamig. Napasigaw ako. Umatras tapos nabitawan ko pa yung mga damit ko. Tinanong ako ni Romy, ano raw ang problema? Tinuro ko yung loob ng cabinet. Sabi ko, may bata sa loob ng cabinet. Si Romy ang lumapit doon sa cabinet. Dala niya yung phone niya. Tapos inilawan niya yung loob. Wala naman daw kahit na ano sa loob ng cabinet. Lumapit din ako. Wala nga kahit ano. Unang naisip ko, namalikmata lang ako. Baka dala lang ng panonood ko ng mga horror movies bago lumipat sa dorm. Inalis ko na lang sa isip ko yung nakita ko. Mga ilang araw ulit ang lumipas. Halos isang buwan na rin ako na tumutuloy noon sa dorm. Kukuha sana ako ng damit sa loob ng cabinet na yon. Nung bigla ba namang may kamay na humawak sa daliri ko. Sobrang lamig. Ang liit ng kamay. Pambata. Agad kong hinugot yung kamay ko. Tapos tumingin ako sa cabinet. Pero wala namang tao. Sa point na yon, Sir Neb, alam ko na multo nga yung nasa cabinet. Tinanong ko si Romy,
kung yung dating roommate niya ba ay may sinabi tungkol sa cabinet na ginagamit ko. Sabi niya hindi raw yun ang dating cabinet na nandoon. Bale, pinalit lang yon sa cabinet na galing doon sa dorm ng mga babae. Walang sinabing dahilan kung bakit nila pinalit yon. Basta na lang nilang nilagay yung cabinet. Kaya raw wala rin siyang alam. Sinabi ko sa kanya yung nangyari. Mahina niya akong sinuntok sa balikat. Huwag ko raw siyang takutin kasi talagang matatakutin siya pagdating sa mga multo. Isang gabi himbing na ako sa pagkatulog nung managinip ako ng masama. Nakaupo raw ako sa kama nung biglang bumukas yung pinto ng cabinet. Alam ko na noon ang mangyayari pero hindi raw ako umalis sa pagkakaupo. Hinintay ko lang ang lahat. Lumabas galing doon yung batang walang suot na kahit ano. Sobrang liit niya. Para siyang baby na sobrang putla. Gumagapang siya sa sahig dahil nga parang hindi siya marunong maglakad. Tapos nagsalita siya. Nanay. Hinahanap niya yung nanay niya. Napabalikwas ako sa higaan tapos nahulog ako sa sahig. Nung idilat ko yung mga mata ko, una ko agad tinignan yung cabinet. Sarado naman yun. Tumayo ako tapos nagbukas ng ilaw. Si Romy nakatayo na rin siya. Sabi niya na naginip daw siya ng masama. Sir Neb, parehong pareho yung panaginip namin. Sabi ko rin sa kanya na ganoon din yung panaginip ko. Tinulungan ako ni Romy na ilagay yung cabinet sa bodega. Doon nilalagay yung mga sirang gamit. Pumayag naman siya na mag-share muna kami ng cabinet. Kalaunan nalaman ko sa pagtatanong-tanong doon sa dorm na dati raw palang may nakuhang fetus sa isa sa mga cabinet ng dorm na yon. Matagal na raw yun. 2005 pa nangyari. Napag-connect ako ang lahat. Malamang kaya pinalit yung dating cabinet sa kwarto namin ay dahil nakakaramdam din ng kakaiba yung dating may-ari. Ngayon 3rd year na ako. Mga 1.5 taon pa ay graduate na ako. Nung balikan ko yung cabinet doon sa bodega na pinaglagyan namin, wala na yon. Sabi nung tumatao doon, may kumuha raw. Hindi ko na rin nalaman kung sino. May nakasama ako dati sa dorm na tinuluyan ko na sobrang weird na tao. At yung weirdness niya ay hindi lang basta yung weird na quirky, kundi weird na supernatural. Tawagin na lang natin siyang Ken dahil Japanese national siya. Nagtatrabaho ako noon sa pabrika ng sikat na tinapay. Tapos itong si Ken naman ay nagbabakasyon lang daw sa Pilipinas. Sir Neb, hindi naman sa pagiging judgmental. Pero sa totoo lang kasi, ang dugyot niya. May kakaiba siyang amoy na para siyang laging galing sa palaisdaan. Malansa tapos yung mga ngipin niya ay naninilaw pa at kita talaga yung tartar deposit. Yung buhok niya parang ang lagkit. Bukod doon, isa pang kapansin-pansin sa kanya kapag gumagamit siya ng banyo. Makikita na lang namin na yung tubig sa kanal mula sa banyo ay kulay pula. Hindi basta pula na kupas o ano, kundi pula as in dugo dahil malansa. Dati nga ay naranasan ko pa na gumamit ng toilet pagkatapos ni Ken. Tapos nakita kong mapula yung tubig sa inidoro. Nireklamo na nga namin siya sa landlord dahil sa kaburaraan niya. Pero malaki yata magbayad si Loko dahil wala namang ginagawa yung landlord namin. Isang araw may isang tenant na nagkwento na napasilip daw siya sa kwarto ni Ken. Ang dami raw itim na garbage bag na puno ng laman. Nag-spray daw ng air freshener si Ken tapos ay napalingon sa kanya. Nginitian daw siya nito at grabe yung kilabot na naramdaman niya sa ngiting yun. Para daw may hindi magandang iniisip sa likod ng mga singkit nitong mata. Kusa na raw tumalikod itong tenant at nilayasan si Ken. Pero ramdam daw niya na nakahabol ang tingin nito sa kanya habang papalayo siya. Ito naman ako mismo ang nakakita, Sir Neb. Kumakain si Ken sa kusina
At ang ulam niya ay hilaw na karne na hiniwa ng maninipis. Okay lang sana. Alam naman nating kumakain talaga ng hilaw na karne yung mga Japanese. Ang kaso habang kumakain siya, may tinitignan siyang picture ng isang babae. Tapos maya't maya ay binababa niya yung isa niyang kamay at parang hinihimas yung sarili niya. Alam niyang naroon ako sa kusina pero wala siyang pakialam sa akin. Hindi man lang mahiya. Noong tinignan ko uli yung karne na kinakain niya, bigla akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Para akong masusuka at madudumi kaya dumiretso ako sa banyo. Pagbukas ko ng pinto ay ayun at umurong yung pagsuka ko. Paano ba naman? Kulay pula na naman yung tubig sa inidoro. Sa inis ko ay sinita ko na siya. Kako mahiya naman siya sa mga kasama niya dahil hindi naman niya solo yung dorm. Kung dugyot siya sa kanila, wag niyang dalhin dito sa atin ang kadugyotan niya. Barok pa yung English ko niyan, pero at least naiparating ko naman sa kanya yung gusto kong sabihin dahil sunod-sunod yung paghingi niya ng sorry. Pumasok siya sa banyo tapos binuhusan yung inidoro. Habang nakatalikod siya ay nakita kong may bahid ng dugo yung bandang likuran ng damit niya. Kinabahan na naman ako kaya iniwan ko na lang siya. Isang araw ay inakala namin na aalis na si Ken dahil naglabas siya ng 3 maleta mula sa kwarto niya. Nakabalot pa ng packing tape yung mga maleta at noong binuksan niya yung main door ay naamoy namin na parang may nabubulok sa mga maletang dala niya. Nagkatinginan na lang kami noong ibang tenants pero hindi kami nagkibuan. Kung ano-ano na yung umiikot na chismis tungkol kay Ken sa dorm. Pero ang pinakamalalang ginawa niya ay noong nag-sleepwalk yata siya o sleep float. Sir Neb, lumulutang kasi siya. Tanghali noon, 3 kaming tenant na naroon sa sala na nakakita na lumabas si Ken sa kwarto niya papunta sa amin. Sir Neb, nakalutang siya ng ilang pulgada sa sahig. Nakapikit. Nagsigawan talaga kami at yun ang dahilan kaya nagising siya. Bumagsak siya sa sahig at parang nataranta pa dahil napatakbo siya pabalik sa kwarto niya. Pagkatapos ng insidenteng yon ay umalis na si Ken sa dorm. Yung kwarto niya amoy bleach. Wala naman siyang iniwang kalat pero may mga mantsa sa kutsyon na paniguradong dugo. Hindi nagtagal ay may nag-occupy din sa kwarto na iniwan ni Ken. Kaya lang nagkukwento ito na may naririnig siyang umiiyak na babae tuwing gabi. Nagpapatugtog na lang daw siya ng kanta. Matabunan lang yung pag-iyak. Sir Neb, nagtagal ako ng 2 taon sa dorm na yon. Yung kwarto na ginamit ni Ken, misteryosong nagkaroon ng mga pagpaparamdam at pagpapakita ng isang babaeng duguan. Wala nang makatagal na border doon. Masama mang magbintang ay hindi namin maiwasang mag-isip na may ginawang karumal-dumal na krimen si Ken. Hindi nga lang siya nahuli. Sir Neb, sana mapili nyo itong story na isishare ko sa inyo. Ako nga pala si Doris. Personal ko itong karanasan noong nag-aaral pa ako at tumutuloy sa dorm na malapit sa university. Hindi ako nanggaling sa may kayang pamilya. Kaya yung pagkukolehiyo ko ay ginapang lang talaga ng pamilya ko. Sa loob ng 4 na taon sa university ay kung ano-anong trabaho ang pinasok ko para lang makapagpatuloy sa pag-aaral. Pati nga paglalabada ng mga damit ng kadorm ko ay pinatulan ko na. Malaking halaga na noon yung 100 pesos para sa akin. Kaya naman kahit magkanda sugat-sugat yung kamay ko ay sige kusot ako tuwing weekends na wala akong pasok. Natatandaan ko pa noon na 5 dorm mates ang pinaglalaba ko. Gabundok talaga yung labahin pero tinitiis ko yon para sa 500 pesos. Magsisimula ako ng madaling araw, madilim-dilim pa. Matatapos ako hapon na, padilim na uli. Gumagawa rin ako ng yema at pulburon na pambenta. Minsan pati tosino at longganisa, gumagawa rin ako. Sa totoo lang Sir Neb, nagsimula akong matutong makontento sa 4 na oras na tulog lang noong college dahil nga sa sangkaterba kong racket.
Ako ang pinakaunang nagigising at ako rin yung pinaka-late na natutulog. At dahil sa ganoong sistema, marami akong naranasang kababalaghan doon sa dorm na yon. Una kong nakakapangilabot na karanasan sa dorm noong naglalaba ako ng madaling araw. Poso ang pinagkukuhanan ng tubig at naroon yon sa labas sa may harapan. Habang umiigib ng tubig, napansin kong gumagalaw yung mga dahon sa isang halaman. Bukod tanging yung halaman lang na yun ang gumagalaw. Kaya napatigil ako sa pagbomba. Tapos tinignan ko ng mabuti. Nanlamig yung buong katawan ko nung may dalawang maliliit na tao ang nahulog mula sa paso na kinatataniman ng halaman. Sir Neb, napakaliit lang nila. Ang suot nila ay parang bahag na marumi. Maiitim sila pero puting-puti yung mga mata at magulo yung mga buhok. Hindi nila ako napapansin dahil nag-aaway sila. Nagpapambuno yung maliliit na tao at nagsusuntukan. Dahan-dahan akong tumalikod at pumasok sa loob. Hindi ako naglaba hanggang hindi sumisikat yung araw. Ang isa pang nakakatakot na karanasan ko sa dorm na yon ay yung walang kamatayan na umiiyak na baby sa banyo. Halos lahat yata ng kakilala kong nagdo-dorm may ganoong kwento. Paano kasi may ibang estudyante na umiinom ng pampalaglag tapos pinaplash na lang sa inidoro. Hindi lang ako ang nakakarinig ng umiiyak na baby doon. Minsan pa nga ay nakakatakot magbanyo ng nag-iisa. Kasi mafe-feel mo talaga na kahit alam mong mag-isa ka lang, parang may nakatingin sa'yo. Tapos ang lakas ng urge na tumingala. Kapag may ganoon akong nararamdaman ay nagmamadali talaga akong lumabas. Sabi kasi ng iba ay makakakita ka ng babaeng nakabigti kapag tumingala ka. Katagalan naman ay pinabless yung banyo at buong dorm dahil nga sa mga reklamo naming mga border tungkol sa umiiyak na baby sa banyo. Nawala naman yung kilabot sa banyo pero parang lumipat lang yun sa may sala. Ang pinaka hindi ko malilimutang karanasan ay yung spirito na palapit ng palapit sa akin habang gumagawa ako ng pulburon sa sala. Hindi ko nakikita yung spirito, Sir Neb, pero nararamdaman ko siya. May kakaibang presensya sa paligid ko noon na talagang nagpatayo sa mga balahibo ko. Noong umpisa ay ramdam kong nasa harapan ko lang siya. Mga ilang saglit lang ay nakaramdam ako ng kilabot sa kaliwa kong braso. Umangat talaga yung mga balahibo ko. Yung time na yon nakiusap na ako doon sa espiritu. Sabi ko, wag naman niya akong takutin dahil nag-aayos ako ng paninda ko. Kaso Sir Neb, hindi siya napakiusapan dahil bigla ba namang gumalaw yung pulburon na hindi ko pa nababalot. Para bang hinipan. Tumayo na ako tapos nilinis yung paninda ko. Doon na lang ako sa kwarto nagpatuloy ng pagbabalot. Marami pa akong karanasan doon. Pero ang masasabi ko lang nagpapasalamat din ako kahit papano sa mga entity ng dorm na yon. Dahil sila yung nakasama ko sa loob ng 4 na taon. Pinatatag nila ako sa pamamagitan ng pananakot nila. At ngayon nga ay graduate na ako at may maayos na trabahong pangsuporta sa mga magulang ko maging sa sarili kong pamilya. Maikwento ko lang yung nangyari sa amin last year ng girlfriend ko. Ako nga pala si Omar. Gigi naman ang pangalan ng girlfriend ko. Parehas kaming tumutuloy sa dormitory ng school namin. Hiwalay yung mga lalaki at babae sa aming dorm. Bale kami ay nasa may ground floor, tapos yung mga babae naman nasa kabilang building, sa ikalawang palapag. Sir Neb, kitang-kita ko yung kwarto nila Gigi galing sa kwarto ko. Nung mga panahon na yon, halos hindi na kami nagkikita ni Gigi. Sobrang daming ginagawang projects. Nag-aaral din kami ng masinsinan kasi malapit na yung exam. Hindi ako pwedeng bumagsak kasi pwedeng matanggal yung scholarship ko. Yun pa naman ang inaasahan ko. Oras na mawala yun sa akin ay hindi na ako makakapag-aral. Sabi ni Gigi, focus na muna raw. Baka ma-distract pa namin ang isa't isa kung magkikita pa rin kami araw-araw.
Parang ang interaction na lang namin noon tuwing bago matulog. Hihintayin ko siya sa labas ng kwarto ko. Lalabas din siya ng kwarto niya at saka kakaway galing doon sa second floor. Tapos papasok na siya. Mag-good night ako sa kanya sa phone tapos yun na. Mag-aaral na ako buong gabi. One time medyo na-late siya ng pag-uwi. May pinuntahan daw sila ng mga kaklase niya na may kinalaman sa isa sa mga major subjects niya. Kaya ginabi na siya. 10 PM na siya lumabas. Tapos kumaway sa akin. Hindi muna ako pumasok noon sa kwarto ko. Bale tumambay muna ako sa labas. Pagtingala ko ulit sa kwarto nila Gigi, may nakita ako. May malaking tao na naglalakad sa hallway. Dulo yung kwarto nila Gigi. Galing doon ay naglakad yung tao papunta sa gitna ng hallway. Tapos bumalik. Ang bagal ng lakad niya. Pinagmasdan ko lang siya habang naglalakad. Hinihintay ko kung anong gagawin niya. Pagdating niya dun sa dulong kwarto nila Gigi, tumigil siya dun sa railings. Tapos bigla siyang nawala. Nagulat ako kasi ang weird na nawala na lang siyang bigla. Tumalon ba siya dun? Posible. Medyo madilim din kasi at alam ko na may mga puno dun na pwede niyang talunan. Pero ang weird lang na hindi ko siya nakitang tumalon. Alam ko naka-off na yung phone ni Gigi kaya hindi ko na siya kinontak. Off limits na rin kami doon sa dorm ng mga babae kaya imposible na masabihan ko si Gigi. Kinaumagahan, hinintay ko siya na bumaba. Sa kantin kami nag-almusal at doon ko kinwento yung nakita ko nung gabi. Hindi ko sinabi sa kanya na basta na lang naglaho yung lalaki. Ang sabi ko baka tumalon. Sabi ni Gigi, lagi daw talaga silang may naririnig ng mga kasama niya sa labas ng kwarto nila na parang naglalakad. Lalo na kapag medyo malalim na ang gabi. Sumunod na gabi ay nag-abang ulit ako sa labas. Hinintay ko na magpakita ulit yung lalaki. Mga 11 PM, bigla ulit lumitaw yung lalaking naglalakad sa may hallway. Tumakbo ako papunta dun sa building. Wala nang tao sa labas. Halos lahat nasa kwarto na nila. Umakyat ako kahit alam kong off limits ako dun. Malamang ay mapapagalitan ako kapag may nakakita sa akin. Sir Neb, nung makaakyat ako, nakita ko yung naglalakad na tao. Hindi siya tao. Mukha lang siyang lalaki na nakasuot ng uniform. Pero lumulutang siya sa ere. Yung paningin ko tumatagos sa katawan niya. Para siyang usok. Yung puso ko parang tumalon papunta sa lalamunan ko. Kasi hindi ako makasigaw. Ang ginawa ko na lang tumakbo pabalik sa sarili kong kwarto. Naglock ako ng pinto tapos sumilip sa bintana. Wala na yung multo. Simula nun, ilang beses ko pang nakita yung multo sa may hallway. Sabi ni Gigi, wala naman daw silang nakikita. Naririnig lang nila na may gumagalaw sa labas at medyo lumalamig lang daw yung hangin. Pero wala talaga silang nakikita. Sabi nga niya, baka raw may third eye ako. Ayokong maniwala kasi yun lang naman yung instance na nakakita ako ng multo. Kalaunan, natutunan ko na lang din na hindi intindihin yung nakikita ko sa hallway. Mukhang wala naman siyang sinasaktan na kahit sino. Hinayaan ko na lang. Alma nga po pala, Sir Neb. Gusto ko lang sanang magbahagi ng kwento doon sa tinuluyan naming dormitory noong nag-aaral pa kami ng best friend kong si Cha. Parehas kami ng course ni Cha. Medyo malayo yung school kaya naisipan naming tumuloy sa dorm para makatipid na rin sa pamasahe at sa renta buwan-buwan. Natatandaan ko noon na sobrang dami naming estudyante. Muntik na nga kaming mawalan ng kwarto. Tinanong nung nakausap namin kung okay lang daw ba kung doon kami tumuloy sa kwarto na almost 2 years nang hindi nagagamit. Sabi namin okay lang, kaysa naman maghanap pa kami ng boarding house sa labas. Pagtsatsagaan na lang namin kung anong meron. Biro pa ni Cha kahit daw may kasama kaming multo ay okay lang.
Nung lumipat kami, unang gabi normal naman. Maalikabok yung kwarto, pero matapos naming malinis lahat ay okay naman siya. Mga 1 week ang lumipas. Napansin namin na marami sa mga datihan sa school ang nagsasabi na dapat daw ay hindi kami pumayag na magstay sa kwarto na yon. Malalaman daw namin kung bakit kapag nagtagal pa kami. Unang instance ng kababalaghan na naramdaman namin ay nung bigla na lang may mga gumagalaw na gamit sa loob ng dorm. Nakaupo lang kami ni Cha sa kama habang nagkukwentuhan. Tapos biglang gagalaw yung monoblock ng mga kalahating metro. Kahit yung mga baso sa mesa o kaya mga picture sa dingding ng pamilya namin. Ilang beses na akong nagpalit ng nabasag na frame. Simula noon, iniwasan na namin ni Cha na mapag-isa sa kwarto. Lagi kaming naghihintayan sa klase ng isa't isa. Nakakatakot kasi na tumambay doon mag-isa. Isa sa mga pinaka nakakatakot na nangyari sa kwarto na yon ay yung mga katok. Sabay kami laging nagigising ni Cha ng mga 12:00 ng gabi kasi merong kumakatok. Unang beses yon na nangyari, akala namin emergency. Akala namin may sunog o kaya may aksidenteng nangyari. Binuksan ko yung pinto. Ang lakas kasi nung katok niya. Kahoy lang yung pinto namin. Parang urgent talaga. Tapos kapag binuksan mo na, walang tao. Mararamdaman mo lang yung lamig ng hangin. Sinubukan namin dati na i-ignore na lang yung mga katok. Pero 2 oras naming naririnig yung katok. Hindi kami nakatulog. Nung binuksan lang namin yung pinto, tsaka lang ito tumigil. Random yung mga araw na dumadalaw yung kumakatok sa amin. Minsan 1 linggo yan na hindi magpaparamdam. Pero minsan naman, every other night, talagang naririnig namin siya sa labas. Nireport namin yon sa office. Pero deadma lang sila. Sabi nila baka raw may nantitrip lang sa amin. Hinayaan na lang namin. Sumunod na school year, nagpalipat na kami ng kwarto. Buti at dumami yung vacancy at nabigyan kami ng panibagong kwarto. Sa pagkakatanda ko, Sir Neb, hindi na ulit pinagamit sa iba yung kwartong yon. Feeling ko, meron talagang nagmumulto sa kwartong yon. Ayaw lang sabihin sa amin para hindi kami umalis. Hello po, Sir Neb. First time kong mag-share ng story dito. Sana mapansin nyo. Ako nga pala si Jonel. Hayaan niyong ikwento ko ang karanasan ko sa Iloilo noong nag-dorm ako roon sa loob ng 2 linggo para sa trabaho ko. Kinailangan ko lang magstay roon for 2 weeks dahil sa kung ano-anong essential sa trabaho at posisyon ko. Dapat sana sa hotel ako tutuloy pero medyo kuripot yung mga boss ko. Dahil na rin siguro sa nationality nila. Accommodating sobra yung mag-asawang may-ari ng dormitory. Mostly raw talaga sa mga nagsistay roon ay mga foreigners na bakasyonista. Mas tipid nga naman doon kaysa sa mga hotel. Hindi rin naman masama yung lugar sa kabila ng affordable na halaga. Hindi ko mabilang yung mga kwarto nila. Pero sa isang kwarto ay 1 tao lang din ang nagsistay. Meron din naman daw kwarto na pwede sa 2 tao, like mag-asawa. Yung kwarto ko nasa bandang gitna siya ng iba pang kwarto. Sa loob may pang-isahang kama, 1 table, upuan at aparador. Yung pwesto ng kama nasa isang side, tapos sa kabilang side naman may 1 bintana na may kortina. Yung banyo nasa dulo. Unang gabi ko, Sir Neb, binangungot agad ako. Naligo kasi ako bago matulog. Sa likod ng pinto ay may sabitan at doon ko sinabit yung towel ko. Sa panaginip ko, may sumisilip na bata sa likod ng towel. Kung iisipin ay para siyang nakasabit din sa likod ng pinto kasi nakakapagtago talaga siya sa likod ng towel at hindi ko nakikita yung mga kamay o paa niya. Basta nakasulpot lang yung ulo niya sa gilid at nakatingin siya sa akin. Sa panaginip ko ay
nakahiga pa rin ako sa kama at hindi makagalaw habang naka-eye to eye kami nung bata na yon. Madilim pero nakikita ko siya at yung mga mata niya na matiim na nakatitig sa akin. Gusto kong igalaw yung ulo ko at bumangon pero paralisado yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nagising pero pagdilat ng mga mata ko ay hilong-hilo ako. 4:00 ng madaling araw yon at may kadiliman pa pero hindi na ako nakatulog. Bumangon na ako at nagdasal. Pinagpalagay ko na lang na nagkataon lang ang lahat na first night ko yun sa dorm at binangungot agad ako. Ikalawang gabi, nagdasal ako bago matulog at hindi ko na pinatay yung ilaw. Nagsuot na lang ako ng eye mask, pamblock ng ilaw. Sa buong gabi na yon, may naririnig akong tumatakbo na parang basa ang mga paa. Akala ko mga taga-ibang kwarto lang. Pero nung lumabas ako ay wala naman akong nakikitang tao na nagpapakalat-kalat sa hallway. Pumasok na lang uli ako at pinilit na makatulog kahit na talagang may tumatakbo na basa ang mga paa. Ikatlong gabi, ganoon pa rin. Meron talagang tumatakbo. Nag-headset na lang ako at nakinig ng music. Paggising ko the next day ay wala na yung headset sa tenga ko o kahit saan sa kama ko. Nakita ko yon na nakasabit sa likod ng pinto. Grabe yung kilabot ko kahit na kagigising ko lang. Hindi na ako nakatiis kaya nagtanong na ako doon sa mag-asawang may-ari. Humingi sila ng pasensya at inamin na meron talagang bata na naninirahan sa dormitory na yon. Huwag ko na lang daw pansinin dahil hindi naman nananakit. Ang nakakatawa pa roon, kusa nila akong binigyan ng earplugs. Para bang sanay na sanay talaga sila sa mga guest na nagrereklamo dahil sa tumatakbo na basa ang mga paa. Nagtanong ako kung naipabless na ba nila yung dorm para mapaalis yung bata. Pero ayon sa kanila ay swerte ang hatid nito kaya ayaw nilang paalisin. Ang weird lang, swerte para sa kanila pero perwisyo sa mga guest. Nakakapuyat kaya. Noong fortnight ko nga ay sinuot ko yung earplugs. Nakatulog naman ako ng matiwasay. In fairness naman nga roon sa batang multo ay hindi na siya nagpakita sa panaginip ko. Para bang pa-welcome nga lang niya yon sa akin. Nakatiis naman ako hanggang sa matapos yung 2-week stay ko sa Iloilo. Ang nakakapagtaka lang ay yung mga foreigner na guest doon na nakakwentuhan ko ay wala naman daw nararamdaman na kakaiba sa dorm. Pero yung mga kapwa Pinoy ay meron. Ilan kaming Pinoy doon na binigyan ng earplugs noong may-ari. Ang biruan nga namin, baka nahihiya yung bata sa mga foreigner. Ang pangalan ko po ay Marsing. Kami ng asawa kong si Letlet ay mga caretaker sa isang dormitoryo na pambabae. May ikukwento lang sana ako sa inyong karanasan na hanggang ngayon ay nagpapabagabag sa akin. May 2 palapag itong dormitoryo at bawat palapag ay may tig-4 na kwarto. Bawat kwarto ay may tig-2 double deck na kama at 4 na maliliit na aparador. Yung isang kwarto lang sa ibaba ang iisa ang kama dahil kami ng asawa ko yung gumagamit noon. Tig-2 yung paliguan at kubeta sa bawat palapag. Sa rooftop pwedeng maglaba, magsampay at iba pang aktibidad na gusto ng mga umuupa. Pwede rin silang magdala ng mga bisita roon pero hanggang 9:00 lang ng gabi. Nagkaroon kami ng boarder noon taong 2011. Natawagin na lang nating Maika. May napapansin kaming kakaiba kay Maika, Sir Neb. Pero hindi lang namin sinasaboses dahil hindi naman nakakaapekto sa panunuluyan niya sa dormitoryo ang bagay na yon. Estudyante si Maika sa isang pampublikong universidad at siya yung kadalasang pinakagabi kung umuwi. Minsan ay kinakatok na niya kami dahil napapagsarahan na siya ng pinto dahil sa curfew na pinapatupad namin. Isang beses na kagaya ng dati
ay napag-usapan namin ng asawa ko si Micah. Sabi ni Letlet ay hindi na niya gusto na sa amin ito tumutuloy. May hinala raw siya sa pinaggagawa nito at natatakot siya na baka maimpluwensyahan ng iba naming border. Lalo pa at malapit na naman yung exams. Ang sinasabi kasi ni Letlet, Sir Neb, si Micah ay sumasideline bilang kalapating mababa ang lipad. Sa akin naman, wala kaming pakialam sa kung ano ang gustong gawin ng mga border. Basta hindi sila sa dormitoryo nagkakalat. Pero si Letlet ay iba raw talaga ang kutob. May iba raw kay Micah at alam niya yon bilang pareho silang babae at ina. Doon na ako naintriga. Nagtanong na ako kung anong ibig niyang sabihin. Sabi ni Letlet ay buntis si Micah. Halata raw niya sa hugis ng katawan. Ewan ko kung paano niya nalaman, pero baka nga dahil sa karanasan niya sa pagbubuntis. Sabi ko na lang ay bumuelo lang kami at kausapin si Micah. Ilang araw ang nagdaan at kinausap nga namin si Micah. Pero tumanggi siya na buntis siya. Tinawanan lang niya kami ni Letlet kaya humingi naman kami ng paumanhin. Ayaw maniwala ni Letlet, Sir Neb, pero hinayaan na lang niya. Lalabas din naman daw ang katotohanan kapag lumobo ang katawan ni Micah. Dumaan ang ilang linggo at ganoon pa rin yung katawan ni Micah. Tinanggap na lang ni Letlet na mali siya. Sa loob ng ilang taon ay paulit-ulit na pinupuna ni Letlet yung katawan ni Micah. Buntis daw ito pero hindi rin naman lumulobo yung tiyan. Kaya naghinala siya na pinalalaglag ni Micah yung bata. Hanggang isang araw nga noong 2013 ay nakumpirma namin ang hinala niya. Gabing-gabi na nun, nung katukin kami ng mga kakwarto ni Micah, dinudugo raw ito at nagpapatulong sila na dalhin siya sa ospital. Dinala nga namin siya sa ospital, sakay ng jeep. Pero Sir Neb, pagdating namin sa ospital ay kinausap kami ng doktor at ang sabi ay nakunan ito. Kinausap naman namin yung mga kakwarto niya at tinanong kung nasaan yung baby. Nag-iyakan na sila at isa lang ang umamin sa ginawa ni Micah. On the way raw sa ospital ay lumabas na nga yung fetus. Pero ang ginawa ni Micah ay hinagis yun sa bintana. Nagulat na lang daw sila dahil may humablot sa fetus at ni hindi man lang daw yun sumayad sa kalsada. Hindi namin yun napansin ni Letlet dahil ako yung driver ng jeep at siya naman ay nasa upuan sa harap. Inamin din ng kakwarto ni Micah na sa loob ng ilang taong pananatili nito sa dorm ay hindi lang isa, dalawa, tatlo o apat na beses na nabuntis at nagpalaglag si Micah. Ang ginagawa raw nito ay iniiwan sa rooftop ang fetus. Nakakasuka at nakakapangilabot. Pero ang mas nakakapanindig balahibo ay yung naging pag-amin ni Micah. Nagpapabuntis daw siya talaga sa mga customer niya. Pagkatapos ay may matanda siyang kausap na siya niyang pinagbebentahan ng fetus. Iniiwan lang daw niya sa rooftop at kinukuha nito roon. Sir Neb, nakikipagnegosasyon pala si Micah sa isang aswang. Kusa niyang pinapakain yung mga anak niya kapalit ng karampatang halaga. Hindi namin nasikmura ni Letlet yung ginagawa niya kaya pinalayas namin siya. Nakakasuka. Paano niyang naatim yun? Ang pakonsuelo na lang sa amin ay huling pagbubuntis na niya yon dahil manipis na raw yung matris niya dahil sa paulit-ulit na pagpapalaglag. Pero kapag naaalala ko nalulungkot ako at nakukonsensya. Kung sana ay nakinig ako sa mga sinasabi ni Letlet, baka nakapagligtas pa kami ng inosenteng sanggol. Ako po si Bingbing, Sir Neb. Itong kwento na maririnig nyo ay ang pinaka nakakatakot na karanasang nangyari sa akin. Matagal na rin nung nangyari ito.
College pa ako nun, first year. Bali yung dorm na tinutuluyan ko ay nasa second floor. Lahat kami babae doon. Yung sa first floor naman puro mga lalaki. Dalawa kami sa kwarto. Third year na yung kasama ko. Pangalan niya ay Alexa. Mabait naman si Alexa sa akin. Kaso lagi siyang wala. Sabi niya busy daw siya lagi sa mga schoolworks. Halos alas 9 siya lagi kung pumasok sa kwarto. Minsan lasing pa. Anyway, unang bungad agad sa akin ni Alexa. Wag na wag daw akong magbibihis ng bukas yung bintana. Tinanong ko kung bakit, pero hindi sumagot si Alexa. Parang ayaw niyang sabihin yung dahilan. Naisip ko baka yung mga boys sa ibaba. May puno kasi doon sa tapat ng kwarto namin. At baka may umaakyat na lalaki doon minsan na nambuboso. Simula noon palagi ko na ngang sinasara yung bintana kapag nagbibihis ako. Isang hapon noon, nakahiga ako sa kama. Nagbabasa ako ng libro nang may narinig akong boses galing sa labas. Bing bing! Bing bing! Sabi ng boses. Natigilan ako. Binaba ko yung libro at tumingin sa bintana. Sarado yon, umuulan kasi. Naisip ko agad na baka isa sa mga lalaki ang umakyat sa puno tapos pinagtitripan ako. Ang ginawa ko, bumaba ako sa kama. Binuksan ko yung bintana. Pero Sir Neb, walang tao. Nakakapagtaka kasi kung may lalaking ang umakyat dun sa puno, dapat nakita ko siyang bumaba at tumakbo. Pero wala akong nakita. Kinagabihan nun, nung umuwi si Alexa, kinuwento ko yung nangyari. Nagalit si Alexa. Sabi niya sa akin, wag ko raw bubuksan ng bintana kapag ganun. Delikado. Tsaka sabi niya rin, wag daw akong masyadong tumambay dun sa kwarto. Kasi baka may makita raw ako na hindi ko magustuhan. Ang dami ko sanang gustong itanong sa kanya kung ano yung tinutukoy niya. Kaso umalis naman si Alexa. Nung bumalik siya, tulog na ako. Lumipas yung mga araw. Hindi na ulit nangyari yon. Parang nalimutan ko na nga rin dahil sa dami ng projects na binigay sa akin. Exam week din nun, kaya malayo yung utak ko sa mga ginagawa ko doon sa kwarto. At isang beses nga ay nalimutan kong isara yung bintana. Galing ako sa banyo, nakatabing ng tuwalya. Pumasok ako sa kwarto tapos agad na naghubad para magbihis. Naghanap ako ng damit ko dun sa drawer. Sinuot ko. Nagmamadali na ako nun kasi malilate na ako sa PE class. Maya-maya, nakarinig na naman ako ng boses galing sa bintana. Tinatawag na naman yung pangalan ko. Napalingon ako doon sa kahoy na nandoon. Sir Neb, nanlamig talaga yung buo kong katawan dahil sa nakita ko. May kapre. Nakaupo siya sa puno. Hindi ko nga lang alam kung paano niya binabalanse yung sarili niya doon sa puno. Itim na itim yung balat niya. Mas maitim pa doon sa mga African American na nakikita ko sa pelikula. Grabe, ang laki ng mata niya. Yung buhok niya, gulo-gulo. May umuusok sa dulo ng kamay niya. Taba ko, na kasing laki siguro ng braso ko. Inulit niya yung pagtawag sa pangalan ko. Tumili na ako ng pagkalakas-lakas. Kinuha ko yung tuwalya, tapos tumakbo ako palabas ng kwarto. Sa sobrang lakas pala ng tili ko, narinig ng mga nasa ibang kwarto. Pati yung ibang lalaki sa ibaba ay umakyat din kasi akala nila may nangyayaring masama sa akin. Kinuwento ko yung nangyari. Lahat pala sila alam na may kapre sa puno na yon. Sabi nila baka hindi sinabi sa akin ni Alexa kasi baka matakot ako. Sinamahan ako ng isa sa mga third year sa loob ng kwarto. Wala na yung kapre. Sinara ko yung bintana. Nagbihis at tumuloy na sa klase ko. Dahil sa nangyari, ginaya ko yung ginagawa ni Alexa. Hanggat maaari, pumapasok lang ako sa kwarto kapag matutulog na. Lagi na ring nakasara yung bintana. Naglagay pa ako ng rosary at crucifix sa bintana na yun. Effective naman kasi hindi ko na ulit narinig yung boses ng kapre galing doon.
Na-share lang ito ng isang kakilala sa gitna ng masaya naming inuman. Kwentuhang lasing lang, pero itong kwento niya ay wala raw halong kalasingan at 100% totoo. Tawagin na lang natin siyang Botong. Si Botong, Sir Neb, ay boy ng isang mayamang pamilya sa Negros. Sa sobrang yaman daw ay parang laro na lang sa mga anak ng mga yun ang buhay ng mga karaniwang tao. Kapag daw nakakita ng bago sa mata ang mga ito, gustong subukan. Kagaya noong isang anak ng pamilya na pangalanan na lang nating Princess. Sa Maynila nagkolehiyo yun si Princess. May sariling bahay ang mga ito sa Maynila at doon naninirahan itong si Princess. Kaso noong malaman na may mga kaklase siyang nagdo-dorm, gusto niyang masubukan. Gusto raw ay may ka-share siya sa kwarto at mangungupahan talaga sa totoong dorm. Ano pa ba? Di pinagbigyan ng mga magulang para maranasan yung ganoong buhay. Si Botong ang naghanap ng all-girls dormitory para kay Princess. Pero masyadong praning yung mga magulang. Kaya ang gustong mangyari may kasama pa rin katulong sa dorm yung anak nila. Para daw kapag nahihirapan sa mga ginagawa ay merong tagasalo. Si Botong at isang babaeng maid ang pinasama kay Princess. Yun nga lang ay nakahiwalay ng kwarto ang mga ito. Nangupahan din sila kahit bawal ang lalaki doon sa dorm. Ang laki raw ng binayad ng mga magulang ni Princess para payagan si Botong doon. At eto nga, Sir Neb, si Botong nga pala ay may insomnia. Kapag hindi siya makatulog ay tumatambay siya sa kusina at kain lang ng kain ng mga pagkain ni Princess. Isang gabi raw na ka-text niya yung asawa niya, dinig na dinig niyang may tumatawag sa pangalan niya. Sumagot naman daw siya. Pero paglingon niya ay wala naman siyang nakitang tao. Napatayo na lang daw siya at dali-daling pumasok sa kwarto nila. Nung maalala niya na lalaki ang boses na tumawag sa kanya, gayong siya lang ang lalaki sa buong dorm. Isang gabi naman daw ay bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Princess. Ang sabi nito ay puntahan niya raw ito sa kwarto dahil may matanda na nakaupo sa kama niya at natatakot ito. Dali-daling pinuntahan ni Botong yung kwarto ni na Princess kasama yung isang maid. Katok siya ng katok. Pero ang nagbukas ay yung roommate ni Princess na pupungas-pungas at parang bad trip dahil naistorbo sa pagtulog. Sinindihan agad ng maid yung ilaw at pumasok sa kwarto. Nagising yung iba pang roommate ni Princess, tapos ito naman daw ay umupo at umiyak ng umiyak. Doon na nga raw nagkwento si Princess na may matandang babae nga raw doon sa kwarto nila. Ayon daw sa kwento ni Princess, naalimpungatan ito dahil nararamdaman na may nakatitig sa kanya. Nung magdilat nga ng mga mata, tsaka niya nakita yung matandang babae na nakasuot ng puti at mahabang damit na palakad-lakad sa kwarto nila. Bigla raw huminto sa paglalakad yung matanda at lumingon sa kanya. Nagtulog-tulugan daw si Princess, pero naramdaman na lang na may naupo na sa kama niya. Nung silipin daw nito ay nakita ngang nakaupo sa gilid ng paanan niya yung matanda, pero usog daw ito ng usog papalapit sa kanya. Doon na raw nag-text si Princess kay Botong. Mabuti na lang at katabi lang ng unan ni Princess yung cellphone niya. Sa takot daw ni Princess ay umalis na sila ng dorm ng gabi ring yun. Hiyang-hiya sina Botong at yung maid dahil ginising pa talaga nila yung may-ari ng dorm para lang magpaalam na. Hingi rin sila ng hingi ng pasensya doon sa mga roommate ni Princess dahil naistorbo ang mga ito. Yung isa raw sa mga ito ay pangiti-ngiti lang. At ang sabi ay masasanay din naman daw si Princess kay Lola kung hahayaan lang niya. Dapat daw ay tinulugan na lang niya. Samantala, noon naman daw paalis na sila ay ayaw mag-start ng sasakyan nila. Maayos naman daw yun dahil alaga ng maintenance. Pero ayaw talagang mag-start ng makina. Ang ginawa raw noong lalaking may-ari ng dorm ay kinausap yung sasakyan. Ang sabi raw ay magsibaba kung sino man ang nakasakay doon dahil hindi sila welcome sa pupuntahan noong sasakyan.
Sir Neb, para daw magic. Nung start uli ni Botong ay umandar na yung makina. Dasal daw sila ng dasal habang pauwi sa bahay nila Princess sa takot na baka sumama pa nga sa kanila yung kung sino mang ayaw magpaandar noon. Sa awa naman daw ng Diyos ay wala na silang naranasang kababalaghan nung makauwi sa bahay nila Princess. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin. Ako po si Frank. Guro ako sa high school. 15 years ko na itong ginagawa. Pero happy po ako sa profession ko, Sir Neb. Sa tagal ko na sa trabahong ito, masasabi ko na marami na rin akong naranasang kababalaghan sa school namin. Madalas umaga nangyayari. Yung room kasi namin sa school nasa dulong bahagi. Mapuno. Sabi nila marami raw engkanto at maligno na nakatira sa mga punong yon, kaya hindi pinapaputol. Halos lahat ng experience ko ay simple lang. Hindi gaanong nakakatakot kasi puro pagpaparamdam lang naman. Pero may isa akong karanasan na masasabi kong muntik nang magbigay sa akin ng atake sa puso. May event sa school namin. Way back 2015 ata ito. Gumagawa kami ng mga props para sa gagawing play sa stage. Kasama ko yung 3 teachers at 15 estudyante sa pag-aayos ng ginagawa namin. Sobrang rush na yun. Sabi ng mga co-teachers ko na doon na raw kami matulog para at least magawa namin agad yung mga props at design sa stage. Nag-request kami ng room na pwedeng matulugan sa school. Sabi ng head guard, may kwarto pa raw dun sa dormitory na pwede naming gamitin. Mga 11 na ata kami nagpasyang magpahinga. Sa sobrang pagod namin, agad kaming nakatulog dun sa kwarto kahit na siksikan. Madaling araw nang magising ako. Yung lalamunan ko tuyong-tuyo. Tumayo ako. Bumaba tapos naghanap ng tubig. Wala pala kaming tinabing tubig na inumin sa loob. Lumabas pa ako ng dorm. Bala ko sanang puntahan sila Manong Guard at humingi ng tubig kasi parang sugat-sugat na yung lalamunan ko. Naglalakad ako nung mapunta yung tingin ko sa gilid ng dorm. Sir Neb, may 3 figure na nakatayo doon sa dilim. Na-recognize ko agad na nakasuot sila ng pangmadring roba. Itim na itim tapos merong puting belo sa gilid ng muka. Pakiramdam ko noon, nasa panaginip pa rin ako. Naglakad pa rin ako at tumuloy sa may guardhouse. May tubig sila. Naibsan yung uhaw ko kahit papano. Nakipagkwentuhan muna ako sa kanila. Nagyosi ng 1 beses para antukin ulit. Tsaka ako natandaan yung nakita kong mga madre. Kinuwento ko yun sa kanila. Nagkatinginan yung mga gwardya. Doon na nila kinuwento na malamang sa malamang ay multo yung nakita ko. Yung dorm daw na tinulugan namin ay dating ospital ng mga volunteer nung panahon ng mga Hapon. Halos lahat daw ng mga volunteer sa ospital na yun ay mga madre galing sa kalapit na kumbento. Napatulala ako. Nabitawan ko pa nga yung yosi ko. Nagpasama ako sa kanila pabalik kasi sobrang natakot ako sa narinig ko. Buti at nakatulog pa ako pagkabalik. Natapos naman namin yung ginagawa naming props at design. Pero pinangako ko talaga sa sarili ko na hindi na ako ulit matutulog sa dorm na yon kahit kailan. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday si Ma'am Nina Lucero Tortogo. Sorry po ma'am, late na yung greet. Ngayon lang ako nakapag-upload pero belated happy birthday po kay Ma'am Nina Tortogo. Anyways, yan lang po ang episode natin para sa araw na ito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.